ibig sabihin ng hipokrito? Galit kuno sila sa fake news, galit kuno sila sa mga troll, pero ito, booking na troll at nagpapakalat ng fake news. Pero ba't di nila ipatawag? Kaya itong Tricom talagang sabit to eh. Wala talaga eh. They're not really for the truth. They are just for politics. Kasi una-una may mga trabaho yon, hindi lang po yon. Lahat po sila nakikita ninyong pagbumuka. Ibig sabihin, kasama po din tayo doon sa in-invite. Pero kita po yung muka. Ibig sabihin, hindi po kami nagtatago. Hindi po kami nagtatago sa mukha ng iba. Yung iba kasi, di ba, marami ngayon, yung YouTube, sinisiraan lang. Tapos, wala naman silang mukha na nagsasalita. Yung mga naandun, na inimbitahan, may mga mukha po yun. May mga trabaho, mga profesional. Di ba? O tayo, professional din tayo eh. Professional dancer. Professional rider. Hindi, totoo naman po may mga trabaho. Hindi, ako po talaga, honestly, ako po ay talent manager po. Ako talaga. Ayan po ang talagang tunay na profesyon ko. I'm by blood, talagang musikero ko. Ako po ay nag-aral ng 5 taon sa UP College of Music. Ayop, pang PhD na yan Oh, hindi nga, wala, sinabi ko lang naman nag-aral. Hindi ko naman sinabi nag-graduate. Nag-aral lang ng 5 taon. Tapos umalis na nung kumikita na. Ganun talaga buhay doon eh. Anyway, eto na nga, di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Tama si VP Sara Duterte dito eh. Tricom sorry pero I think kung talagang seryoso sana kayo, edi nung huling ninyo, edi sana inimbitahan ninyo yung etong mantakin mo eto, naglalabas ng pera. Bakit hindi nyo alamin kung sino? Sino pa ba ang makikinabang sa pagsira sa mga Duterte at kay VP Sara Duterte? In every crime, motive is very, very important. Lagi nating tatandaan yan, di ba? Kaya nga, kahit ko sa mga pelikula, unang-unang tinitingnan pag yung bilyonaryong lalaki ang namatay, yung kanyang asawa. Kasi nga, motive. Baka gustong kunin yung pera. Yung something like that, di ba? Motive is very important. In this situation, di ba? Imaginein mo, si VP Sara Duterte sinisiraan. Bakit sinisiraan? Para bumaba ang ratings. Bakit? Dahil sa 2028 election. Sino may motibo? Sino may dahilan? Sino may interes na gusto siyang bumagsak para sa 2028 election? Sige, magpangalan tayo. Na maaaring, hindi ko sinabing confirm. Ito'y maaari lamang. Opinion lamang. Maaaring may interes na pabagsakin si VP Sara Duterte ang kanyang imahe. Walang iba kung hindi si Ontiveros. Alam naman natin, pumoporma yan. Sino pa? Si Romualdez. Di ba? Sino pa? Nag-aabang kayo, Ay, nako. Sino pa? Marami pang iba dyan. Di ba? Kung sino lahat ng nakalista doon sa survey na malapit kay VP Sara Duterte, kasama si Robredo, pwede rin. Ay maaaring magkaroon ng motibo. Pero hindi po natin sinasabi na sila po ay nagbayad dito sa Operation High Five. Operation High Five po kasi ito eh. Ito nga, pakita natin yan eh. Tama. Ito. Ayan. Ay, mali. Ito yan eh. Ito. Yan. VR. Anong VR? PR firm of Yossi Tanco. Ayan. Di ba?
Ano yan? Yan yung Operation High Five to destroy the Duterte. Particularly itong si VP Sara Duterte. So kung ito'y isang anak ng, sabi ng bilyonaryo, anak daw ito ng isang bilyonaryo. O itong pangalan nito. Yossi. Pangalan niya Yossi. PR firm of Yossi Tangco's son. Jagger. Binuking ng OpenAI. Na sila ang gumagawa ng mga anti-Duterte. Bakit hindi man lang pinagkainteresan ito ng Quadcom? O Tricom? O kahit anong com? Diba? Hindi, bakit hindi sila pinag-interesan? Dahil ba may mabubuking silang magagalit sa kanila? Gago! Bakit? Di ba? Pero tingnan nyo response ni ni VP Sara Duterte tungkol dito sa news na ito. Tingnan nyo yung response ni VP. Expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa Tricom na investigation. Yun eh. Hindi man lang tinawag ni isang beses. So, that is another hypocrisy. Diba? Yan na naman po ay isang pagiging hipokrito. Anong ibig sabihin ng hipokrito? Galit kuno sila sa fake news, galit kuno sila sa mga troll, pero ito, booking na troll at nagpapakalat ng fake news. Pero ba't di nila ipatawag? Tama, mali. Kung maaalala ninyo eto. Kaya itong Tricom talagang sabit to eh. Wala talaga eh. They're not really for the truth. They are just for politics. Kung maalala nyo, there's a revelation by Tolentino na sinasabing meron daw binabayaran ang embassy ng China na PR firm para makialam sa election o whatsoever. Grabe. Talagang ginawang issue ng Kamara, ng Tricom. Talagang, sino ba yung mga yan? Ipatawag natin yan. Bla, 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 bla. Tama naman. Ako sangayon ako sa sinabi nilang ipatawag. Pero I mean, yun nga, hindi mo pa nga sigurado kung ano eh. Kasi yun ay binigay lang nabuking lang, hindi nga nabuking meron lang info si Senator Tolentino. Hindi natin alam yung legitimacy nung info na yun. Eto, legitimate OpenAI na. Yung mismong kumpanya ng ChatGPT ang nagsabi, ito, humingi ng tulong sa amin tong animal na to. Eto, gumukuha ng mga komento para gamitin at sirain ang si Duterte at ang atong si VP Sara Duterte. Ito, confirm ito. Ito na nakalatag na Di ba? Nakalatag na Ba't di man lang pinakialaman ng Tricom? Kasi again, namumulitika sila. Anong inaano ng Tricom? Basta yung against lang sa amin, yun lang ang titirahin namin. O ang against lang sa aming amo na si Romualdez at saka against lang syempre kay Marcos. Yun lang ang aming pakikialaman. The rest, nik-nik nyo. So, yun ang conclusion lang nito. They are not really for the truth. They are just to suppress the Duterte's supporter, di ba? The Duterte supporter. Di pala Duterte's.
Duterte supporter. ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Cut. Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media, I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. No more questions on that topic. Okay, we move to that. We move to. Kita nyo ha, yun na biglang idinikit yung AI ni Bato, yung shinare ni Bato. Nakalayo naman ng difference noon, 'di ba? Ang ganda nga nasagot ni BP Sara Duterte kasi yung kay Bato an expression. It's a freedom of expression na ito talaga ang sentimento namin. Oh. Ito yung kasi sinasabi nung estudyante doon sa video na yun. Kaya nga sabi ko nga sa programang SMNI ng Banatero, sana lagi kayo manood doon ha. 8 to 9, minsan 8:30, minsan 9 o'clock. Oh. Panoorin nyo yun. Ang linaw po kasi ng sinasabi ko doon, halimbawa, para bagang cartoons. Okay, cartoons na merong sinasabi about Marcos, tapos shinare mo. Hindi mo pwedeng sabihin fake news yun. Kasi cartoons yun eh. Di ba? Ngayon, ginawa mo lang siyang AI, makatotohanan. Yun ang ibig sabihin nun, makatotohanan ang mukha ng mga tao na ginawa mo lang AI. Pero yung sinasabi nga ni Bato, yun po ay sentimiento na amin nararamdaman. At nararamdaman din ng mga tao, ng mga kabataan, ng mga ano, at kaya niya i-share. Ibang issue naman, yung may AI o ginamitan ng AI para kumuha ng mga comments to destroy the person. At ito po ay binayaran ng someone. Remember, kung sino ang may interes na sirain si BP Sara Duterte, walang iba kundi isang politiko. Ang isang politiko, bayaran ng taong bayan. Ang isang politiko ay pinagagastusan ng taong bayan. Sahuran ng taong bayan.
Yung pinapasahod natin sa kanya, ibinibigay niya para siraan si VP Sara Duterte. Kaya sobrang sablay nun. Hindi lang yun issue ng fake news, issue pa rin po yun ng korupsyon. Hindi lang po issue ng korupsyon, kung hindi yung isang marangal, dapat ikaw isang marangal o may code of ethics, di ba? Na isang public official, and yet ginagawa mo, nagbabayad ka to destroy someone. Oh. Doon pa lang, sobrang sablay na. Tapos ang focus lang nila yung pag-share ni... tanungin ko kayo, meron bang nasira si Bato doon? Binayaran ba siya doon para sabihin yung kanyang opinion? Wala. Walang involved na pera doon. Yun ay kanyang opinion lang. The last two topics po. ICC, Kat, or Arjun? Arjun. Ma'am, good morning again, ma'am. Any update, ma'am, with regards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRD na any case mag-grant yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo, yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC, accessible yon sa ating lahat, at makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRD? Or any case, ma'am, So ayan na po yun, ha? Ayan na po yung taking na po yung pag-uusapan. Medyo sa susunod po natin pag-usapan yan. Kasi ito nga, papakita ko lang sa inyo pagdating po sa nakita ko po ito. Ito, wait lang. Pakita natin yan. Welcome sa Update po doon sa, wait lang ha. Update po doon sa latest kasi nandun po si Pulong Duterte tungkol kay Pangulong Duterte. Panoorin natin. With your family. Kung kamusta mo karon? Okay ra, wapay tulog. Kay kadlaw namin niabot, no. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala pa say pamahaw paniudto. Saan pa siya? Wala daw siya gibaling-baling kasulod. Natulog na po daw siya. Namayat. Payat siya karon. Mas payat siya tong last time. Rodrigo. Kung nahisgutan ba ninyo ang celebration sa Independence Day, does he have anything to say about wala man kay istorya na. Ang iyamang istorya kaniman una yung mga apo. Kay dugay sila wala nagkita. Labi na ning laki. Was he very happy, sir, na nakita niya? Meron bang mensahe pala ang dating Pangulo, sir, sa mga kababayan natin? Karon ang iyang mensahe nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino, kay kami, kami mga politiko, muagi rami aning kalibutan na importante nga ang Pilipinas matarong during my time. Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Dako kayo yang ipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Gikan sa ako, dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Maraming salamat, sir, ma'am. So yun nga daw, nangayayat daw si Pangulong Duterte dyan sa dahig. At yun nga mga kababayan,
Anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.